topic pa rin, kung naalala niyo po mga kapatid. At sabi ko, habang sinishare ko ni Brother Francis mga kapatid, yung title pa lang niya, medyo na-confuse ako. Pero pinag-aralan ko, hindi ko muna hinusgahan. Kasi 3 kinds of hell. Tama po ba? Right? Oh. So, nung binasa ko po ang kabuuan ng Luke chapter 16 verse 23, ipinapakita lang po dito ng salita na meron lamang pong isang impyerno at isang pinagdarapuan ng paraiso, mga kapatid. So, medyo na-confuse ako, 3 uri. Kasi sa Tagalog, 3 uri po, di ba? Pero nung inireveal sa akin ng Panginoon, yung mga terminology ni Brother Francis, habang nagsishare yung mga kapastor natin, mga mas nakakatanda sa mensahe sa lugar na ito, kanina na pa nakikinig ako, lalo pong lumilinaw na parang sinag ng araw ang aking pong nakikita mga kapatid. So, dito po mga kapatid, sabi po ng 16:23, sabi po dyan, and in hell, he lift up his eyes, being torments, and sit Abraham afar off, Lazarus in his bosom. So alam po natin na ito na yung mayaman, di po ba? So nakita niya si Lazaro. At talagang may pagitan mga kapatid. So dito po mga kapatid, bilang isang simpleng manggagawa nga lang po, kung tayo po yung magsishare sa ibang tao, napakahirap sigurong i-share yung ganitong uri ng pamamahayag. Sabihin mo yung mga terminology, taros, habis, abay, sorry po, terminology, baka mabaliw mga kapatid kung ating sinisiran dahil sa mga ganun mga kapatid. Pero ang nais ko lang po, sana mga kapatid, ay ito po, kung sasaliksikin po natin, hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang mismo magturo sa atin. At sa mamagitan po ng mga magagawang ito na ginagamit ng Diyos, pagsamasamahin lang po natin yung kanilang ibinabahagi. At bumalik po tayo sa salita, sabi ng propeta. At makikita po natin yung tunay na liwanag. At sa pagbabahagi ito mga kapatid, talaga nagagalak ako mga kapatid. Yun po ang na-express ko. Sabi nga ng Proverbs 27 verse 17, learning one another, not destroying one another. Amen? So ito po mga kapatid ay susok ko lamang na kung saan dagdag paglilinaw din mga kapatid sapagkat nung una talaga medyo na-confuse ako. Sabi ko, impyerno. Na parang napakainit ang talakayin to. Impyerno. So nakita ko na importante pala itong kailangan natin malaman yung patungkol din sa impyerno, hindi lang dun sa langit. Pero hindi natin inaasam, tayo mananampalataya na tayo mapunto sa impyerno. Hindi po ba? Kasi nakikita ko po, yung may mga tumatayo po kasi ng marahil hindi nila nababantayan nila sa sarili na ganito. Ibig sabihin, parang ina-accept nila na mapupunta sila sa impyerno. Abay, ako ang tatangin mga kapatid, ayaw ko mapunta doon. Pero, dahil tayo mga ministro mga kapatid, ibinabahagi po natin, sabi nga ng ating Panginoon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, na siya na may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Amen? So yung katotohanan na ito ay kailang bumasi po tayo sa salita. Sa isang simpleng pamamaraan na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng salita na hindi yung mga terminolohiya na magpapakonfuse at parang bagang imbis nga na tumanggap o imbis na maakay natin, natataboy natin dahil sa daming pananalita. Yun po. So yun lang po ang aking pong isi-share, Pastor, at ang tanong ko lang po patungkol sa pwede na, total pa, punta na rin po tayo. Okay. Kasi ang tanong ko po, ano po ba ang pinaka-simpleng terminolohiya para ibahagi ang salita ng buhay sa huling panahon ito? Yun po. Patungkol sa simpleng salita para ibahagi ang mensahe. Simpleng salita. Siguro mamaya address natin yan. Baka gusto mong gawing topic yan mamaya. So, i-bin muna natin yung mga tanong. Darating tayo sa question and answer after na maubos natin yung presentation. Pastor Adlai, ano kang sasabihin? Okay, napag-usapan kasi na napagod kanina doon, yung God, di ba? Ito sa second dimension, light, time, light, matter, time. Tapos hanggang dito sa seventh dimension. Pag sinabi natin God alone, mag-break natin yung Isaiah chapter 6. Diba? Dahil
Revelation chapter 4, tsaka sa chapter 5. Nandoon. Ibig sabihin, pag sinabing God alone, siguro yung God's throne, doon lang siya. Iisip ko to. Diba? Kaya, ang isip ang tanong dito, saan ba dinala ng Panginoon yung mga Old Testament saints? Makatapos siyang mag-resurrect doon sa Matthew 27, di ba? Dito ba sa 6th dimension o dito na sila? Okay? Kaya, yun ang mga tanong natin na hindi pa natin masyadong nalilinaw hanggang ngayon. Tapos, doon sa paradise, Brother Chris, naniniwala ko na yung kasama ng Panginoon doon sa krus, kasama niya yun sa doon sa paradise mismo. Hindi, nung mamatay yung Panginoon, kasama niya yun doon sa preacher pa nga yun, Brother Chris Solid prison? Oo. Yung nasa cross, di ba? Nasa kanan niya. Manggagawa yun Preacher yun Di ba? Sympathizer yun ng message ng Panginoon. Panahon yun. Sabi nga, magnanakaw. Hindi ko alam kung magnanakaw ng tupa o magnanakaw ng tax, di ba? Di ba? Kasi, mga kapatid, tandaan nyo, ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin. Nung isubo niya, ang mga disciples, dala-dalawa pag nag-preach, di ba? At sa Book of Acts, makikita natin magkakapartner. Si Paul, saka si Barnabas. Tapos nagtalo-talo sila. Nabaligtad si Barnabas saka si Silas. Okay? Kaya ang Panginoon, nung mag-preach doon sa souls in prison, kailangan may kasama siya. Di ba? 2 or 3 witnesses, the word shall be established. Preach na yun. At the end of his life, mga kapatid, na-convert siya sa blessings. Kaya huwag tayong mag-point na hindi siya mag-convert sa blessings. Kaya ganda siya.